So sa video ito, pag-usapan natin kung paano magpalit ng fuel filter sa Honda Click 160 at sa 125 version 3. Bakit nga ba natin dapat palitan ito? Tuwing kailan nga ba natin dapat pinapalitan ito? At kung paano yung step by step na pagdi-DIY ng pagpapalit nito. Actually, may video na po tayo ng pagpapalit ng fuel filter natin kay Scarlett sa Click 150 natin. Same lang din po yon sa Click 125 na version 2. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko po yung link sa baba. Pero this time po, yung papalitan natin ng fuel filter, pindot natin ang Click 160. Halos same po sila ng build ng Click 125 version 3 ng kanilang fuel filter. Kaya naman pwede po nating ma-apply yung video na to sa Click version 3. Take note lang po yung Click 125 version 2 at Click 125 version 3, magkaiba po sila ng fuel filter. Kaya naman mamaya isabihin ko sa inyo kung ano yung difference kung bakit. So bago tayo magsimula sa topic natin, baklasin muna natin si pindot natin. Kasi yung ating mga fuel pump or kung saan tayo magpapalit ng fuel filter, nasa ilalim po ng part na to. At kakailanganin pa rin po nating tanggalin itong ating mga compartment. Yung Click version 3 kasi ng kapatid ko, bago pa lang, hindi pa naman palitin yung fuel filter, kaya dito muna tayo magre-rely kay pindot. So about po sa pagbabaklas dito sa Click 160, may bukod po tayo na video doon, puntahan nyo na lang po. Medyo mahaba kasi yun at baka tumagal po tayo. So tinanggal po natin yung side fairings, grab bar, side fairings at compartment. So dito mahahagilap na po natin yung fuel pump natin. Pero kung version 2 or version 3 yung inyong mga motor, halos same concept lang naman sila ng pagbabaklas. Panoorin nyo na lang yung isang video po natin. Tatanggalin lang natin yung part dito tsaka yung compartment. Yung dito sa side fairings din natatanggalin. Ang importante, mahagila po natin to. So pagdating dito sa may fuel pump natin, ito magkakapare-pares na ng procedure dito. Version 2, version 3, 160, pare-pares na lang po yung itsura niyan. So sa pagtatanggal, tanggalin muna natin yung sensor dito. Angat lang po natin itong part na to, tapos silain po natin, mahuhugot na po natin yan. Dito sa version 2 or sa mga 125, kulay blue po yan at may pinipindot lang po dito at may aangat na. Dito sa mga 160 at Click 150, medyo mahirap lang tanggalin. So pag naiangat nyo na yung part na to, which is papunta po yan sa fuel injector po natin. Ayan, dito sa Click 160 at 150, kailangan pa natin ng flat screw, so hahawiin pa natin to. Pero kung kulay blue yan, Click 125, magaan lang yan eh. Dito lang medyo challenging. Ayan, pag naiangat nyo na po itong part na yan, ayan, angat nyo pa po yan. Bukod sa hugutin to, ayun, mahuhugot nyo na po yan. Tapos, proceed po tayo dito sa mga nut po nila. 4 po yan, gamit po tayo ng 10mm. So sa pagtanggal, kahit ano naman po yung mauna dyan, pero ako, diskartehan natin na unahin po natin yung dito, tapos yung kasalungat sa baba. Ayan, pag natanggal na natin yung 4 na nut, matatanggal na po natin itong parang bracket po niya. 2 po yan, isa dito, isa po dito. So sa pagbalik, pwede pong magkabaligtad po yan na ganyan. Tabi lang muna natin. Then bago po natin hugutin itong pinaka fuel pump po natin, punasan muna natin yung mga gilid-gilid po niya para pag inangat po natin, hindi po mapapasukan ng dumi yung pinaka gasolina po natin or yung fuel tank po natin sa loob. Para nang sa gayon, hindi madagdagan yung dumi dito sa fuel tank po natin. Ayan, mas okay malinis po yan kasi pag inangat po natin yan na marumi, for sure may papasok po dyan. So sa case ko, wipes pala yung pinampunas ko, pero pwede rin yung mga basang-basahan para matanggal agad yung dumi. Ayan, malinis na. So ngayon, sa pag-angat po ng fuel pump po natin, hawakan po natin dito sa may parang dulong part ng nozzle, tsaka sa ilalim ng connector nya. Ayan, wag po dito sa dulo kasi mapuputol po yan dito banda. Ayan, pero pwede rin po tayong gumamit, ayun, ng flat screw kung medyo mahigpit. Pero sa case natin, kinamay lang natin siya. Angat lang, wag natin masyadong pepersahin. So konting trivia lang bago po natin siya hugutin ng todo. Para saan nga po ba itong fuel pump na nakabit dito sa mga gas tank po natin? Ang purpose po ng fuel pump po natin, siya po yung sumisipsip ng gasolina mula sa pinakatangke po natin. So pag nagpapagasolina po tayo, dito papasok yan. Dito sa part na to, yung pump natin na yan, sisipsipin niya po yung gasolina at gamit itong connector na to, dediretso po yan papunta dito sa fuel injector. Yan po yung nagwiwisik ng gasolina papunta dun sa combustion chamber natin para mapaandar yung ating mga motor. So sa loob po niyan may mga components pa po, kasama na po yung fuel filter na pag-uusapan natin kung bakit kailangang palitan at tuwing kailan.
So sa paghugot, ganito po yung step by step process. Take note lang, yung paghugot na to, same process lang din sa mga version 2, version 3 na 125. Pare-pares lang naman yung build at saka yung hugis po niyan. So hindi po kasi basta-bastang iangat po natin yan, mapapaluwal na po natin. First step po natin, tignan nyo yung reference point natin na ito yung nozzle niya kung saan siya nakatapat. Unang step po natin, iangat po natin ng todo. Ayan, hanggang sa may sumabit. Mafe-feel po natin na may sasabit po dyan eh. Ngayon, next step po natin is ikutin po natin to. Pagmasdan yung nozzle, ikutin po natin siya sa ganyang posisyon. Naka-place na po dito. Parang sa bandang east na to, kanina bandang south. So yan, pag nahugot na po natin, iangat lang po natin tong o-ring ha. Angat na po natin ito, baka pumasok. So pag naiangat na po natin yan, take note, ulitin natin, baka nakalimutan nyo. Ganyan yung first position. Angat natin, ikutin natin ng mga 45 degrees or papunta dito sa east. Ayan, angat natin. Tapos, itong part na to, angat lang ulit natin ito itong o-ring. Itong part na to, kung makikita nyo, yan na yung fuel filter po natin. Gamit kayo ng malinis na flat screw. Take note malinis wag yung marumi. Kasi papasok yung dumi. Tulungan yung hawiin itong pinakadulo ng fuel filter. Ayan, yung pinaka-edge nya. Hanggang sa lumabas po siya. Ayan, tapos kapag medyo lumabas na, kamay nyo na po. Ngayon, kapag naiangat nyo na, dahan-dahanin nyo. Take note tignan nyo, nakahiga na po yung fuel pump natin. Nakahiga na po. Angat po natin dahan-dahan yan. Ayan. Tapos, pag angat po natin, may nakasabit po dyan, which is yung floater po natin. Ayan, dito sa part na to, ikutin po natin yung ating mga fuel pump horizontally. Yung pag-ikot po niyan, tignan nyo yung nozzle, tignan po. Ayan, ikutin po natin siya pa ganyan. At ikutin po natin dito. Ulitin ko ikutin po natin dyan. Ikutin po natin dito. At mapapalabas na po natin itong floater po natin. So yun lang naman yung sasabit. Pagka angat po ninyo dito sa ating pinaka filter, yung floater na lang naman. Tansyahin nyo na lang. Ayan, dito sa part na to, ganyan yung pagtanggal nya. Ayan, ganyan natin siya natanggal. O, diba? Basta tansyahin nyo lang na mailalabas nyo po ng maayos ng buo. Ito, wag nyong pipilitin dahil baka maputol. So ayan, nahugot na po natin yung pinaka fuel pump po natin. So konting idea lang or trivia sa mga parts nito para alam nyo rin. Ito po yung tinatawag na fuel filter po natin. From the word itself, filter, siya po yung nag-filter ng gasolina bago po umakyat yung gasolina natin dito sa fuel pump at iluwa dito sa nozzle po natin. Dumudumi po ito dahil katagalan ng pagpapagasolina natin ng motor. Hindi po kasi 100% malinis yung mga gas station kung saan tayo nagpapagasolina. So katagalan talaga, dumudumi po itong part na to. At kapag umabot na po na dumumi po siya, nahihirapan na pong pumasok yung malinis na gasolina dito sa pump natin. Also, maruming gasolina na rin po yung aakyat dito kung sakaling marumi na po ito. Nagiging dahilan din yung maruming fuel filter para maging magastos tayo sa gasolina. Kinakailangan kasi na maraming pumasok na gasolina dito sa ating mga pump bago mag-perform ng maayos yung ating mga motor kung marumi yung umaakyat na gasolina po dito. Kaya naman mas okay na may maintenance po natin ito kapag marumi na at napapalitan po natin ito ng bagong fuel filter. So yung tanong, tuwing kailan nga ba natin dapat palitan yung fuel filter ng ating mga motor? So ito, whether it's 160 yan, 125, 150, version 2, version 3 man yan, tuwing kailan nga ba natin dapat palitan ito, yung ideal. So yung main concept nga po natin is kapag dumumi na. Ang ideal po na pagdumi po ng ating mga fuel filter is 15K pataas, mga 15K odo pababa, malinis pa po yan. Sa 15K odo pataas, dun pa lang po magiging visible na umiitim or nagiging marumi yung ating mga fuel filter. Pero take note lang din po, hindi po lahat pare-parehas. Halimbawa, itong motor na to 15K odo, itong motor na to sa kabila 15K odo, parehas po sila ng dumi. Nagdedepende din po kasi yan kung saan po tayo nagpapagasolina sa bilis ng pagdumi ng ating mga fuel filter. Yung iba po 10K odo pa nga lang marumi na agad dahil gasolina po na dibote yung nilalagay nila sa mga tank po nila, which is minsan marumi po yun, di ba? Pero para magkaroon po kayo ng idea, dito kay Pindot, kay Click 160 po natin, 30K odo na po yung kanyang odometer at ito na po yung itsura ng 30K odo na fuel filter. So medyo marumi na po talaga.
Pero kung ako yung tatanungin, siguro 20k, although kasi hindi naman ako nagpapagasolina sa mga debote-bote, malinis naman yung gas station. Pero take note lang ha, kahit sa pinakamalinis na gas station po kayo magpapagas, halimbawa sa Shell, sa Petron, or sa Caltex man yan, hindi po ibig sabihin hindi na po dudumi yung inyong mga fuel filter. Dumarating po talaga yung time na dumudumi po yan kahit na kilalang gas station po yung pinagpapagasan na po natin. Katagalan, dumudumi po talaga yan. Sa first video ko, alam ko yung nirecommend ko dun is 10 to 15k odo. Pero ngayon, siguro pwede ko nang mai-recommend na 15 to 20k odo. Pero yun nga, depende pa rin po yan sa motor po natin. May mga iba na mabilis dumumi, may iba na matagal dumumi. Kumbaga case to case scenario na lang po yan, pero mas okay na silipin po natin yan siguro mga 15k odo. Pag hindi pa masyadong marumi, siguro sa 20k odo, mga ganong bagay. So sa pagpapalit po ng fuel filter, take note, ito yung fuel filter po natin. Yan yung papalitan po natin. Ito fuel pump po yan, hindi po kasama papalitan. Ito lang pong part na to kasi yan lang yung filter. So sa pagpapalit ng filter, syempre kailangan po natin ng bagong filter. So dito na po yung nagiging issue or usap-usapan ng iba. Kasi yung pang click 125 na version 2 is hindi po siya pwede sa version 3. Pero po yung fuel filter na pang click 160 pwede po siya sa version 3. So bakit po ba nangyari yon? So explain ko po sa inyo. So by the way, nabili po natin ito genuine na genuine. So yung genuine po na fuel filter, para may idea kayo, is nagre-range po siya ng 900 pesos. More or less 850 or 950, more or less 900. Pero ito, nabili natin siya ng 900 pesos. So ano nga po ba yung pros kapag bumili po tayo ng genuine? Una is na-filter po talaga niya ng maayos yung ating mga gasolina. Kapag bumili po kayo ng mga class A lang or brand X, gets po ako doon, hindi ko po may re-recommend na maglagay kayo ng mura. Hindi ko po may re-recommend na maglagay kayo ng mura. Do kahit malinis pa tignan niya. So iba pa rin po kasi yung filtering system ng mga branded or ng genuine katulad nitong nabili po natin, which is medyo pricey pero ma-assure po natin na okay po yung performance sa pag-filter niya ng gasolina natin. Sa mga kasa na may spare parts yun, dun po kayo makakabili ng genuine. Sa mga online, medyo mahirap po tumingin dun, pero maglalagay po ako ng link dyan, yung makikita kong legit na legit talaga, yung hindi yung pinalitan lang sticker. Tapos sa code pala po ng ating fuel filter, ito pang click 160, pwede rin pang version 3. Ito po yung code po niya, 16707 KOJNO1. So yan po talaga yung code para sa 160. Pero yun, applicable nga siya sa version 3. Sa version 2, take note, hindi po applicable itong parts code na to. Iba po yung fuel filter nila. Yung 125 version 2 at saka yung 150, yun. Pwede pa silang magkapalit or pwede pa silang magkaparehas. So dun po kasi sa mga version 2, yung pinagkaiba po nila dito sa pang version 3 is etong nozzle. Mas mahaba po yan. Ayan, di po na-explain ng iba yan. Mas mahaba po yung nozzle nito. Yung nguso, ayan yung nguso, pinaka-nguso. By the way, ito free po ito ha. Sa version 2 po kasi parang flat po yan, parang wala itong nozzle na to. Maikli lang po siya. Kaya naman hindi po siya naisasalpak ng maayos or hindi po talaga naisasalpak sa mga fuel pump ng mga ibang motor. So kung pang version 2 lang yan, version 2 lang yan. Kung pang version 3 lang yan, version 3 lang yan. Pero yun, nagkataon na same yung build ng fuel pump ng 160 at version 3. Kaya applicable din po ito sa mga Honda Click version 3. So yun yung tatandaan nyo, at dapat tamang fuel filter yung bibilhin nyo para sa inyong mga motor. Huwag po kayong bibili ng basta-basta, at mas okay na genuine. Hindi baling mahal, basta genuine po yan para ma-assure po ninyo yung quality tsaka performance para sa ating mga motor. Proceed na po tayo sa pagpapalit ng fuel filter. So ito, hindi naman po siya masyadong komplikado. Kung makikita nyo po, itong part na to, parang may pindutan po dyan, at dito sa kabila, kailangan lang po nating luwagan po yan. Itong part na to, luluwagan po natin, pihitin po natin pa left. Ito naman, ganun din, pihitin lang natin siya clockwise. Ito na, balik na tayo. Pihitin natin siya clockwise ng sabay para mag-open po siya or matanggal yung fuel filter. So ito, sa part na to, gagamit po tayo ng maliit na flat screw para hindi po tayo mahirapan. So ito, sa daliri natin, yung isa flat screw. Pihitin lang natin siya. Ayan, pag na-push na po natin siya clockwise, matatanggal na po natin siya. Ikutin po natin siya clockwise. Ayan, so tanggal na po yung lock niya. Ayun, ayun o. Naiwan pa yung o-ring. So yung o-ring na yon, papalitan din po natin yan. So ito na po yung lumang
fuel filter po natin. Tabi lang natin to. Kung makikita nyo yung difference ng lumang fuel filter natin sa bago, ang layo, di ba? Parang manilaw-nilaw na may itim na talaga eh. Ano kung makikita nyo? Ang layo. Yung sa bago, puting-puti po talaga yan. So kaya masasabi natin maruming-marumi na po yung fuel filter natin. At hirap na po yung mag-filter talaga at umangat papunta sa fuel pump. So, di ba? Ang layo, parang sulit na natin tong fuel filter na to. Pero sa inyo, siguro 20k, 15k, nasa inyo na yan kung kailan nyo papalitan. Pero sa akin, 30k odo. Maruming-marumi na, delay lang tayo dahil sa dami ng ginagawa po natin. Pero yan, palitan na po natin siya ng bago. Kung makikita po ninyo yung nozzle niya, same na same po. Ayan o, yung papalit po natin. Same na same. Same sa harap, same sa likod, same sa nozzle. Nagkaiba lang talaga sa linis. Malinis na malinis yung bago, syempre. Pero ayan sa nozzle, parehas po sila ng nozzle. So may kakabit po natin ito sa ating mga fuel pump. Take note, parehas lang po sa version 3 itong nozzle na to. So applicable rin po itong video na ito sa mga naka version 3 Honda Click. So kagaya ng sabi ko kanina about sa O-ring, may free po yung bago. Pero kung wala, pwede nyo naman gamitin yung luma. Pero mas okay kung meron na kayong bagong O-ring na maliit dito, is palitan nyo na yung nandito sa fuel pump po natin. So yung luma po natin na iwan dito. So tanggalin lang po natin siya, palitan na natin para bago na lahat. Then after po nyan, dito po sa bago, ilagay na rin po natin dito yung bagong O-ring po niya. Isuksok na po natin. Pero pwede naman din mauna doon. Depende na sa inyo kung saan siya saswak. Pero importante, mailagay nyo po ng maayos. So sa paglalagay, same concept lang kung paano natin tinanggal yung luma. So dito, tandaan po natin yung pwesto. Nakaganyan po yan ha. Baka po magkabaligtad po kayo. Gawin nyo pong paganyan, which is hindi na po tama kasi mahirap na pong ipasok yun. At saka hindi niya po mapifilter ng maayos gasolina. Ganyan po yung position po niya na ganyan. Hindi po ganyan. Baka malito po kayo. So turuan ko kayo kung paano yung step by step. Una, pasok lang po natin siya dito sa pinaka muso. Doon sa pinakabutas ng fuel pump po natin. Tapos tingnan nyo po itong panglock po niya. Isaswak po natin ito dito sa part na to. At yung dito sa kabila, syempre dito sa part na to. So kailangan po natin siyang i-counterclockwise na ikutin. So para mangyari yon, tansyahin na lang po natin. Ayan, ito dapat mauuna po siya. Itong panglock natin, mauuna po siya dito. Para pag inikot po natin, maglalak po siya. So pasok lang po natin siya. Pasok natin. Then pag naipasok na po natin, tignan natin kung pumasok ha. Pwede rin po yung O-ring po natin kasi medyo masikip pa yung O-ring natin eh. Pasok na po natin dito. Tapos, pasok po natin siya dyan. And pag naramdaman na po natin pumasok na, nag-swak na po siya, ikutin lang po natin ito. Ayan, kung makikita nyo po, maglalak na po siya. Ikutin lang po natin yan. Iyon, naglock na po siya. So yun, sa ganung paraan, swak na po natin na ilagay yung ating mga fuel filter kasama yung O-ring. So kung makikita nyo, orientation niya, nakasunod po siya dito sa papunta sa floater natin. Hindi po siya nakakabila baka po kasi pag inikot nyo po kasi na 360 yan, ito baka makatutok doon. Hindi po tamang paglalagay yon. So bago natin siya ipasok dito sa pinaka gas tank po natin, punasan natin kung medyo narumihan nyo. Sa akin kasi narumihan ng konti, marumi yung kamay natin eh. Sa pagpasok dito, meron pa po kasi tayong kinakailangan na O-ring. Ito, pag binili po natin itong mga fuel filter natin, minsan may mga freebies na sila na O-ring katulad nito. Which is ito mismo yung O-ring na ganito, yung extra niya ng bago. Also, meron ding extra na ganito na nabibili. Minsan nabibili naman po yan na tingi. Tayo, sa case natin, nung bumili tayo ng fuel filter, naubusan daw sila ng stock ng O-ring na ganito. So ngayon yung tanong kung pwede pa bang gamitin yung luma natin. Pwede pa pong gamitin yan basta maikabit po natin siya ng maayos at hindi pa po siya maluwag na maluwag. Kahit ito lang. Ito kasi hindi naman yan agad na lumuluwag itong part na to eh, yung upper na O-ring. Pero ito, once na natanggal natin to, minsan kasi lumuluwag yan lalo na kapag nabasa ng gasolina, nag-e-expand po siya. So dito sa case natin, try natin kung may ipapasok natin siya kahit na yung lumang O-ring natin. Pero kung hindi natin siya na ipasok, yung next step natin is gagawa tayo ng paraan para mag-contract siya or medyo lumiit. So yung way doon is dapat painitin natin siya, maybe paarawan po natin siya or ilagay sa kumukulong tubig
para mag-contract siya. So yun yung isang paraan para ma-repair or maayos po natin yung medyo lumuwag na o-ring dito po sa fuel pump po natin. Pero kung may nabili kayong bagong o-ring, for sure masikip na masikip yun, hindi kayo mahirapan sa pagkakabit. So sa pagkakabit nito, ayan, kung may bago kayo, tanggalin nyo lang yung luma, tapos palitan nyo ng bago. Dito nyo po padadaanin yan, ha. Ayan, dito nyo po padadaanin. Dito sa floater, dito. Ayan, kung may bago kayo. Also ito, same concept, dito nyo rin padadaanin. Ayan, pero kung luma yung gagamitin nyo, stay still nyo lang yan. So sa pagkabit po niya, yung challenge po kasi niyan, yung pinaka-o-ring dapat lumapat dito sa pinaka-nguso po natin. Kaya naman kakailanganin po natin ng grasa para dumulas po siya at smooth po na may kabit natin. Pwede naman po ito, hindi naman po siya nakakasira ng ating mga o-ring. Banas, nagsasabi silicone grease daw. Pero yun, kahit itong normal grease lang na high temp, hindi naman po siya nasira. Subok ko na po yan kay Scarlett natin. Actually, kung gusto nyo po ng detail, may bukod po tayo ng video ng paglalagay nitong pinaka-pump. May bukod na video po dun. Pero ngayon, syempre, ilalagay din po natin siya. Bago po natin siya ilagay dito, punasan na din po pala natin itong ating pinaka-nguso. Itong pinaka-gilid. So, dahan-dahan lang. So sa paglalagay po ng grasa, may dalawang option po tayo. Pwedeng dito sa pinakanguso. Ayan, dito sa nguso. Tapos pwede rin natin lagyan yung o-ring po natin sa may fuel pump. Dahan-dahan lang po kayo dito sa part na to kasi may nakita ko sa comment na sugatan, which is talagang matalim naman po talaga yan. Baka masugat po kayo. Ingatan nyo na lang po na hindi nyo mahawi ito. Ayan o, matalim nga po siya. Ayan, baka masugat pa kayo. So yan, dito sa pinakanguso, also dito sa pinaka-o-ring. Konti lang po konting amount lang na dudulas siya kasi pag sumobra yan baka humalo sa ating mga gasolina. Ayan, paikutan nyo lang po siya. Kapag po kasi hindi natin nailapat ng maayos, may possibility na kapag nagpa-full tank tayo, yung gasolina po natin tutulo po siya dito. Kahit na nakalagay po yung pump natin, kung may singaw po siya, hindi po nakalapat, tutulo po yung gasolina dyan. Nangyari na po sa akin yan, tumulo po siya dito. Ayan, also pag naalog po siya, kasi yung gasolina nga may lalabasan po siya. Kaya kailangan lapat na lapat po itong o-ring na to dito sa pinakabutas. So sa paglalagay, ayan na, tignan nyo. Yung process po natin, reverse lang ng kanina. Una po yung ating mga floater. Pasok po natin. Posisyon ng pump natin, titignan nyo. Ito yung reference point po natin, nguso ng pump. Ayan, tapos ikutin po natin siya. Or pasok na rin po natin to. Ayan, pasok na po natin yan, pati yung little bit ng ating mga fuel filter. Tapos ikutin po natin siya, pag ganyan. Tapos baba po natin dahan-dahan. Yung uso, tingnan nyo po para may reference kayo. Tapos baba po natin siya. Ayan, pwede na po natin kamayan. Yun. Pagkapasok, yung pinakanguso po natin is nakaharap po dapat yan. Pero ilalapat pa po natin yung o-ring natin. Tingnan natin kung maididiin po natin. Pag naidiin po natin yan, malalapat po siya. Kasi kung titignan nyo po sa pinakailalim, hindi pa po siya lapat, diba? So, tignan natin kung mailalapat na po natin agad siya. Paglapat, gamitan lang po natin ng dalawang kamay, kabilaan, or dito sa pinakataas. Gamit itong part na to, diinan po natin siya dito. Yeah. So, sa gauge natin, one side lang po yung bumabaon. Ayan, sa case na to, nilapat na muna natin dito, tsaka natin ididiin yung pump natin. So, iniwan natin siya na nandito na sa nguso. Nasa isang video natin yan kung paano natin nilagay luma Yun, narinig nyo? Tumunog siya, ibig sabihin lapat na siya. Ayan, kung makikita nyo, lapat na siya all sides. Ayun, nailapat natin, buti naman. So, pag ganyan, nailapat nyo na, hawakan nyo lang kasi baka pag binitawan nyo, umangat. Kunin nyo na po yung inyong mga panglock. Buti na lang na ilapat natin Kala ko mahirapan pa tayo. So yan, lagay na po natin yung panlock natin. Kaya dito sa kabila. Malalaman po natin lapat na siya pag yung fuel pump natin is, may kita nyo naman flat na po siya all sides. Wala na po siyang gap. Dito sa pinakailalim lapat na po yung o-ring. So sa ganyang case, ayan, nailapat po natin kahit luma. Lagay na natin yung mga panglock para hindi na po siya umangat. So yan, ito, pwede magkabaliktad kagaya ng sabi ko sa inyo kanina. Basta ang importante lang po dyan, itong may up, ayan, nandito po siya sa taas, hindi po siya nakaganyan.
Ito po kasing part na to na may matulis, that nasa ilalim yan. So pwede po yan magkabaliktad, magkapalit yung dalawang yan. Take note, bago nyo bitawan, make sure nyo na hindi gumagalaw, baka umangat po yan. Ayan, sa case natin, assure naman natin na lapat siya at hindi po umangat ulit. Kasi kung umangat ulit yan, kailangan po natin siyang ulit ilapat. Also, malaking tulong din po yung grasa para dumulas po siya at mas madali po natin siyang maikabit. Sa last bid po kasi natin, di po natin siya nalagyan ng grasa. So, ngayon, nilagyan natin siya ng grasa. At least nag-improve yung kada video po natin. Nagagawan po natin ng solusyon yung mga past na video po natin. So pagkatapos po natin siyang nailapat na nailagay, nahigpitan na po natin ng tamang higpit. Take note lang din po sa paghigpit nito, may nag-comment kasi last time na naputo. Tamang higpit lang po dapat, yung hindi po yung todong-todo. O yung hand tight lang po, yung hand tight ibig sabihin, yung may higpitan nyo lang gamit kamay. Ng isang kamay lang, wag niyong dadalawahin. Yung isang pwersa lang ng kamay. Pag hindi niya na kaya ng isang kamay, goods na po yun. Wag niyo nang dalawahin yung kamay nyo. So yun, balik lang po natin itong fuel line po natin. Take note, nakataas pa po itong inong mga lock. Tapos dito hahawiin pa po natin sa mga click 160, 150. Ayan, ganyan po yung scenario dyan. Hahawiin nyo po itong part na to. Ayan o. Ayan. Pag nahawi nyo na, abanti nyo pa. Tapos pag lumagpas na siya dun sa pinaka itong pinaka guhit na to, goods na, pwede nyo na po siyang ilock. So ulitin lang natin, angat natin to. Ayan, para pumasok siya, hindi siya pumapasok eh. Tapos dun din sa kabila. Ayan, maliit na flat screw lang. Ayun, pag pumasok na, ayan, pasok na, pindutin nyo na to. Sa ganung case, kahit tugutin nyo po yan, hindi nyo na po mahuhugot. Also, actually mamaya pa tong mamaya pa tong connector na to, pero lagay natin kasi testing natin yung motor. So sa mga nagtatanong, additional info lang po, kung kailangan pa po bang i-reset yung ECU at TPS, kasi sabi ng iba, tinanggal po natin itong sensor na to. Actually hindi po sensor yung term natin dito, minsan natatawag lang natin siya na sensor, pero kung makikita nyo, connector lang po yan, connector para ma-receive po ng ating mga digital panel at saka ECU yung ating mga fuel pump. So, hindi po siya mainly sensor, parang connector lang po ng fuel pump natin papunta ng ECU, kasi may bukod po na sensor yung ating mga fuel injector, yung ating mga FI. So yan po yung binabasa po ng ECU po natin. So pag natanggal po natin to, reset ECU TPS, kasi yung AFR mababago. Pero yung dito sa part na to, don't worry po, no need na pong mag-reset ng ECU TPS pag tinanggal po natin to, kasi wala naman po itong kinalaman about sa air and fuel mixture po natin. So kahit tugutin po natin, tanggalin, walang pagbabago po para sa ating mga ECU. So yan, yung lumang fuel filter nyo, tapon nyo na yan, hindi nyo na po magagamit yan kasi marumi na po yan. So ngayon, tingnan po natin yung ating mga motor kung gagana po siya, kung mag-start. Baka naman po kasi hindi mag-start. Tapos kailangan may maririnig po tayong ugong dito sa fuel filter natin. Indikasyon na gumagana or nare-read na po ng ECU yung fuel pump natin. So ayan, open lang natin panel natin. Pagka open ng panel, may ugong. Yun, umugong. Tsaka nag-open yung panel natin. Papa-change oil na rin. So next video natin, baka may change oil na naman tayo. Natin yung motor. Yun, nag-start. Maingay ito. Ayun, tapos sa mga nagtatanong, may konting ugong pa rin po tayong maririnig dito sa fuel pump, pero mahina na po kumpara dun sa bagong start siya, which is medyo maingay. Dito mahina na lang, ayan o. Kahit sa V3 ganon. So sa mga nagtatanong lang, another information. Ayan, throttle natin. Ayan, normal po, nagbabibrate lang yung dito. Normal po, hindi po natin kailangan reset yung ECU at TPS po natin. So yun, okay, goods na po yung pagpapalit natin ng fuel filter. Okay, goods na, malinis na ulit. Dagdag ko lang din po benefits, kagaya ng sinabi ko kanina, pag malinis yung fuel filter po natin, mas tataas po or mas titipid po tayo sa gasolina. Yung current po kasi natin, share ko lang ngayon, yung nabiyahe natin 369 kilometers, sa 369 kilometers na yan, 50 kilometers per liter. Yan pa yung nung gamit po natin tong luma.
So hopefully, mas mapapataas pa po natin yan dahil napalitan na po natin itong ating mga lumang fuel filter. Pero actually yung 50, mataas na po yan ha. Kasi sa Click 160 nasa 47 lang yung pinaka-average po ng mga Click 160. Pero sa 50, goods na yan. Kapag mas tumaas pa po dyan, mas okay goods, diba? So gamit na po natin yung ating bagong fuel filter. Update ko po kayo sa magiging bagong fuel consumption po niya sa mga susunod na video po natin. So hindi man po siya kasama sa manual po natin, pero tandaan po natin na yung fuel filter ay isa sa mga kailangan nating i-maintenance at palitan, nang sa gayon ay okay pa rin po yung daloy ng gasolina papunta sa ating mga makina at di tayo magkaaberya sa kalsada, at also hindi po tumakaw ng gasolina yung ating mga motor. Yun lang naman para sa video na ito. Sa pagbalik ng pyesa, bahala na kayo kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo lang din po siya ibabalik. The more click, the more you know. Palit fuel filter para sa ating mga Honda Click 160 at pati na rin sa version 3 125. Bye bye.